Welcome to K-Catalog. Culture and Information part na tayo ng Level 3 Unit 11, that's page 152 ng textbook. Title ng passage natin, 공유 주택 or share house. So, 공유, ibig sabihin po niyan is shared or public, no? So, kapag public ang isang bagay, pinaghahati-hatian, no? Shared. Okay, and then 주택 is housing. Or pwede din daw pong isipin yung title na share house. So, first sentence, basahin natin. 공유 주택은 2인 이상의 사람들과 집을 공유하는 임대주택으로서 최근에 젊은 세대 사이에서 급속히 퍼져나가고 있다. So, ang sabi po dyan, yung shared housing ay isang klase ng rent house. Okay, it's a kind of rent house wherein 2 or more people share a house. Okay, so may dalawa o higit pang tao ang nagsishare na nakatira sa iisang bahay. So, yun daw po yung shared house. And then, sabi niya dito, 최근에, so means recently. So, recently, ayusin natin sulat. So, recently, sa mga young generation daw, so 젊은 세대, young generation, tapos yung 사이에서, so among or between young generation or among young generation, it is rapidly. So yung 급속히 dito is rapidly. Mabilis na 퍼져나가고 있다, spreading out. Okay, so yung 퍼지다, ibig sabihin to spread. So 퍼져나가고 있다, spreading out. Or, in this case, other term is rapidly becoming popular among young generation. Yung ganitong klase daw ng pabahay. So, bakit? Alamin natin. Sabi sa second sentence, 공유 주택에서는 거실, 주방, 기타 편의 공간, 세탁실, 운동실, 공부방 등을 같이 사용하지만 각자의 독립된 공간을 가질 수 있다. So, anong sabi dito sa second sentence? So, yung share house daw ay merong 거실, living room, 주방, kitchen, and other convenient spaces. So, again, 편의, convenient, and then 공간, space. Such as 세탁실, laundry room, 운동실, exercise room, kung saan pwede ka mag-exercise or work out, 공부방, study room. Okay, so such as yung mga yan ay 같이 사용하다. So yung 사용하다 dito, no, 같이. Okay, so you can use it, ikaw at yung kasama mo dun sa share house. So again, no, itong mga nabanggit dito, yung living room, kitchen, and other convenient spaces ay pwedeng gamitin ng bawat isa na nakatira dun sa nagsishare ng bahay na yon. And or but dito sa 하지만 part, no, 각자의 독립된 공간을 가질 수 있다. You can also have yung iyong independent space. Okay, so 독립된 ibig sabihin independent or yung private space mo, no. Okay, so private and then again 공간, space. Okay, so parang meron kang sariling space sa tulugan. Okay, and then pagdating dito sa mga pwedeng pag-sharean, yan yung pag-sharean nyo. Third sentence, 당연히 한 사람이 부담해야 하는 공유 주택의 월세는 주변 집세보다 싸면서도 계약 기간은 최소 1개월이기 때문에 사회 초년생들에게 인기가 있다. Sabi sa third sentence natin, naturally, yung isang tao na kailangang mag-shoulder ng monthly rent ng isang shared house ay mas makakamura. Okay, so mas mura yung babayaran niyang monthly rent sa isang shared house compared sa ibang bahay na nakapaligid, no, which is ito yung mga typical na house for rent na kung saan yung gigan or contract period nila is kailangan or usually 2 years, no.
Okay, so unlike dito kay shared house, ang sabi, so mura na 계약 기간은 최소 1개월이기 때문에. So yung contract period daw is at least 1 month lang. Okay, so hindi ka talaga mababurden kung ayaw mo nang ituloy after a month or kung talagang 1 month mo lang kailangan yung space, then pwede ka nang mag-out, no? Hindi mo na kailangang isipin na kailangan at least 6 months, ganyan. So dito 1 month, if okay, tuloy. If not, out na. Okay na din yon. Kaya naman, siya yung reason kung bakit popular siya sa mga young people na nag-start out pa lang sa society. So yung mga bagong graduate, no, paumpisa pa lang sa pagharap sa totoong buhay. Ayan. So popular sa kanila yung ganitong klase ng housing. Kasi nga, pa-start pa lang, wala pa silang ganong kalaking budget, no? So, yun. Next sentence. 공유주택이 인기가 있는 것은 경제적인 이유 때문만은 아니다. Sabi, shared housing is popular not only for economic reasons. So, hindi lang dahil makakamura, may other reason pa siya na sinabi. So, again, no, shared housing is popular not only for economic reason. So, dito na niya sa next sentence sinabi yung another advantage. Okay, so sabi, 퇴근후나 주말에는 거주하는 사람들과 식사도 하고 여가 시간을 보내면서 대화하거나 취미 생활을 함께 할 수 있는 것도 장점이다. So, pag sabing 장점, advantage, no? Okay, so bukod sa makakamura na nga, economic reason, advantage din daw niya is 퇴근후나. So, pag after ng work or during the weekend, yung mga tao na nakatira dun sa shared house or share house ay pwedeng magsalo-salo, no? 식사도 하고, magsalo-salo ng meal, yoga 시간은. So, kapag free time, they can spend their time together ng nag-uusap, okay, having a talk, or if same sila ng hobby, ayan, pwede din, no? Na, nag-workout ka pala, exercise tayo sa morning, ganon. So, 함께 할 수 있는 것도 장점이다. tayo sa second paragraph. 공유주택에서 따로 똑같이 살면서 집세, 생활비를 절약하고 다양한 인간관계와 again, this is, nabulol ako sa part na to, 인간관계. So, 인간관계와 일상생활을 경험하는 것은 이제 젊은 세대의 주거 문화가 되고 있다. So, anong sabi dito sa last sentence natin and second paragraph na yan? Sabi, living separately, so taro, so living separately, yung ibig sabihin yan, no? And at the same time, together, no? So, living separately but together, yun yung parang nagiging system nung share house. Okay, so living separately but together in shared housing to save money, syempre, sa rental fee, no? So, 생활비를 절약하고, living expenses po yung 생활비. Okay, so, living expenses, katulad ng rental fee. So, 절약하다, ibig sabihin to save. And 다양한 인간관계. So, various or different kinds ng human relationship. So, 인간관계, no? So, human relationship. 일상생활을 경험하는 것은, so, yun nga daw po ang mai-experience mo sa daily life. Okay, kapag ikaw ay nakatira sa isang shared housing. Okay, so, dito, daily life. So, 이제, so, yan daw, no, yung mga yan ay 이제 젊은 세대에, so, para sa mga young generation. Yung ganitong klase daw ng culture, housing culture, so, 주거 means housing. And then 문화, culture. And then 되고 있다. So, becoming. Okay, so dami kong sulat. So, sige, let's
Ulitin natin paano yung part na to. So again, yung sa paragraph na nasa baba, sabi no, itong shared housing nga daw is like living separately but together. Okay, para makasave sa living expenses and at the same time, makaranas ng iba't ibang klase ng human relationship in your daily life. So, itong mga points na to ang nagiging patok sa mga young generation na housing culture. Okay, so, yan yung ating shared housing or share house. So, ngayon, let's answer yung number 1. Number 1 question, 공유주택은 무엇입니까? So, ano daw yung 공유주택? So, asan yung part na nag-explain ng 공유주택? Yung ating first sentence. So, this one, no? 공유주택은 2인 이상의 사람들과 집을 공유하는 임대주택. So, kahit hanggang dito na lang, no? Ang isagot, okay na yan. So, dito, sa number 1, 주택, and then end it with 입니다. Okay, so again, sagot sa number 1, 공유주택은 2인 이상의 사람들과 집을 공유하는 임대주택입니다. Next, number 2, 공유주택이 젊은 세대에게 인기가 있는 이유는 무엇입니까? So, ang pinaka-question is yung reason. Ano daw yung reason? Bakit siya popular sa young generation? Asan yung part na may 인기가 있다? Yan, no? 인기가 있다. So, andito siya sa first paragraph ito, yung ating third sentence. So, 당연히 한 사람이 부담해야 하는 공유주택이 월세는 주변 집세보다 사면서도. Okay, so itong part na to, no? Yan. So, 계약 기간을 최소 1개월이기 때문에 사회 초년생들에게 인기가 있다. Okay, so yung 있다, pwede mo nalang palitan ng 있습니다. Okay, para match dun sa format ng question. Next, number 3, 여러분은 공유주택에서 살게 된다면 어떤 사람들과 함께 하고 싶습니까? So, yung sa number 3 question natin, ikaw daw kung sakaling ikaw ay titira sa isang share house. So, dito, no? Kapag ikaw ay titira daw sa isang share house, anong klase daw ng mga tao ang gusto mong makasama? Okay, so syempre, ang sagot dito, depende no, sa iyong preference. Okay, so for example, ako, ang gusto kong makasama kunwari is yung mga tao na kapareho ng interest ko, no, at saka hobby. So, para sa opinion ko yun, no. So, pwede mong sabihin dito, 저와 같은 취미. So, 취미 is hobby and 관심, interest. 관심을 가진 사람들과 함께 하고 싶습니다. Okay? So again, no, iba-iba, nasa sayo yan kung paano mo gustong sabihin. So ako gusto ko yung malinis sa bahay. So again, you can say that. It's up to you. No? Walang tama or maling sagot for number 3. Okay? So, halimbawa naman, ikaw yung tao na mahilig ka sa new things, no? Okay, o kaya meron kang interest sa iba't ibang culture ng iba't ibang country. Yan. So, pwede mo din sabihin yon. So, gawa natin yung part na yon. So, then, another example answer, no? 여러 나라의, so 여러, ibig sabihin iba't ibang, and then country, 나라. 여러 나라의 문화에 관심이 많아서. Tapos, sabihin mo, dahil ganyan, so prefer mo kunwari mga foreigner, mga kasama mo, no, iba't ibang lahi. Okay, so 외국인, pwede mo sabihin, no, 외국인들과 함께 하고 싶습니다. Okay, so ayan na, meron tayong dalawang klase ng sagot.
So that's for culture and information part. Vocabulary review tayo. Jutek, again, ito yung standalone house, no? Nag-iisang bahay. And then, apate, apartment, opistel, officetel, villa, one room, kisuksa, dormitory, meme, so ito yung for sale. Okay, so pwedeng bilhin or binibenta, no? So, meme. Then, imde, for rent. Chonse, ito naman yung ating lease or charter. Okay. And then, wolse, monthly. Pyeonishishol. So, again, ito yung mga convenient amenities or facilities such as mga clinics or mga convenience store. Yeah. Then, sanchengro, ito yung ating trail or yung pwedeng lakaran, no, kapag ikaw ay papasyal. Okay, so, usually nasa mga park yan. And then, chonmang, yung view. Hetpit, yung sinag ng araw, sunshine. Nebu, so again, ano yung itsura sa loob ng bahay? So, yung interior. Hwangyong, environment. So, sa labas naman siya, no? And then, hyongtae, so anong klase? Sonohada, prefer. Okay, ano yung mas gusto mo, no? Ano yung type mo? Terrace, terrace. Chunggan soom, so ito yung interfloor noise, yung mga ingay na naririnig mo. Halimbawa, sa second floor ka, yung nasa third floor, kapag nagtatatakbo yung bata, doon naririnig mo hanggang sa baba nyo. Okay, next, dobo, yung walking distance pagdating sa paghahanap ng bahay. So, kung gaano katagal from your house to subway station or bus station, pag nilakad, gaano katagal, yun yan, no, dobo. Then, tenggibu, tengbon, so yung original copy or certified copy of your property. Yan. And then, Budongsan, Chunggeso, again, ito yung real estate agency, yung pinaka-office nila. And then, Shinchok, so newly built or newly structured. Or built. Next, Yoksekwon, so again, ito yung kapag ang area or yung lugar mo na titirhan ay malalapit sa station. Okay, bus station man yan or substation, subway station, basta maraming subway station or bus station na malapit. So, Yoksekwon. Then, Chankum, yung iyong balance, no? Yung kailangan mong isettle na bill kapag ikaw ay nakapag-sign na ng contract na nakuha mong bahay. And then, Chonip Shinku, so yung report, kailangan mo mag-report kapag nakalipat ka na ng bahay, no? Okay, so report ng paglipat. Tugyak sahang, so ito yung mga special agreement. So example, again, kapag halimbawa, ikaw yung sasagot ng pagpapagawa ng nasirang pinto or yung may-ari ba ng uupahan mo ang sasagot. So kailangan clear yon. And kapag ganon, kailangan may written may written form nung napag-usapan. Yan. So, tugyak sahang, special agreement. Then, full option. So, full option. So, that's for the words or vocabulary na meron tayo sa Unit 11 ng Level 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.